Patok na yun sa Japan ang serbisyong girlfriend o boyfriend for rent. Sa halagang 2,400 pesos bawat oras ay magkakajowa ka na. Walang ibang gagawin ang mirentahang girlfriend o boyfriend kundi samahan ang kliyente nilang kumain, pumunta sa party o di kaya ay magkwentuhan lang. Nag-e-enjoy na nga sila, kumikita pa. Bukod sa jowa for rent, meron ding mga lalaki na maaaring rentahan para punasan lamang ang mga luha ng mga babaeng broken-hearted. At meron ding nirerentahan para makatabi ng mga babaeng hirap makatulog sa gabi. Walang ibang gagawin kundi humika at matulog sa halagang 48,000 yen o humigit kumulang 19,000 pesos. Sobrang mahal ano? Bakit kaya maraming mga tao ang gustong kumuha ng ganitong mga serbisyo sa kabila ng napakamahal na presyo? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang serbisyong girlfriend o boyfriend for rent ay nagsimula sa Japan noong early 1990s. Ngayon ay marami ng kumpanya sa Japan ang nag-o-offer ng ganitong serbisyo. Meron silang mga websites kung saan doon mamimili ang kliyente ng taong gusto nilang rentahan. Nandun na rin ang presyo, rules at kung paano magbabayad. Sinubukan ng Asian Boss isang YouTube channel ang Girlfriend for Rent service sa Japan. Sa kanilang vlog, nagrenta ang kanilang host ng girlfriend for hire na si Shihu. Naglalakad-lakad sila, nag-holding hands, kumain at nagkwentuhan. Ayon kay Shihu, ang kanilang kumpanya ay nag-o-offer ng 6,000 yen o humigit kumulang 2,400 pesos per hour. Ngunit meron silang 2-hour minimum rental. Ibig sabihin, at least 4,800 pesos ang kailangang budget para makapagrenta ng girlfriend sa loob ng 2 oras. Sagot rin ng magrerenta ang lahat ng iba pang expenses gaya ng pagkain, pamasahe at iba pa. Ang kadalasang ginagawa ni Shihu kapag may nagre-rent sa kanya ay makipag-date, maglakad-lakad, pumunta sa mga cafe at kumain sa mga restaurant. Magkano ang kinikita bilang girlfriend for rent? Kalahati ng binabayad ng renters ang napupunta sa babaeng nirerentahan, samantalang ang kalahati naman ay napupunta sa kanilang kumpanya. Kung ang magre-rent naman sa kanila ay dati na nilang naging customer, may additional na bayad na 2,000 yen per hour. Safe ba ang ganitong trabaho para sa mga babae? Ayon kay Shihu, para sa kanya ay safe naman ang kanyang trabaho bilang girlfriend for rent dahil karamihan naman sa mga naging customer niya ay mababait na tao. Kailangan lang daw talaga na under ka sa isang kumpanya, hindi yung basta mo nalang parerentahan ang sarili mo. Nang sa ganoon ay maproteksyonan ka ng